Good morning mga Dre. At ngayong araw na to ay Martes. Ay, sorry, Lunes pala. January, I think it's January 5 or 4. Hindi ako sigurado mga Dre, pero hindi ako pumasok ngayong araw na to dahil nitong past few weeks, medyo naging busy kami sa trabaho, mga Dre. Dahil magpapasko, magbabagong taon, so busy sa warehouse. Kaya kahit nga bisperas na ng Pasko, tsaka bisperas ng New Year na sa trabaho ako, no? So dahil nga doon ay nagpaalam ako doon sa boss ko. Sabi ko hindi mo na ako papasok ngayong Lunes at saka baka hanggang bukas kasi tinatamad ako mga Dre. Ganyan naman talaga minsan, parang minsan pakiramdam nyo hindi maganda yung pakiramdam nyo na parang gusto nyo magpahinga muna. Especially dahil nga sa sobrang busy namin itong mga nakalipas na linggo, no? So, kayo, ang araw na to, wala naman ako masyadong gagawin, mga Dre, no? Ang nakikita ko lang dito sa bahay, pasensya na kayo, mga Dre, medyo makalat dito sa bahay namin ngayon, ano? Yun nga, wala naman ako masyadong gagawin. Siguro, ang isang iniisip kong gawin pala, mga Dre, is yung sasakyan namin, kailangan na niyang palitan ng cabin air filter. Ngayon, bumili ako kahapon ng cabin air filter sa Canadian Tire at ako na lang magpapalit kasi medyo mahal kasi magpapalit ng mga dito kung dadali mo pa sa kasa. Tsaka simple lang naman siyang gawin, hindi naman talaga ako marunong, pero nag-search ako sa YouTube, mga Dre. Ganoon naman talaga tayo lagi minsan, sinesearch lang natin sa YouTube yung mga pwede natin gawin. At nakita ko kung paano siya magpalit. Paano magpalit ng cabin air filter dun sa sasakyan namin, Yun nga pala ay Nissan Kicks. Mga maliit na Nissan lang yun. So yan, siguro mamaya palitan ko yung filter nung sasakyan dahil medyo luma na, tsaka siguro madumi na yun. Pag dinadala ko sa oil change yung sasakyan ko, sinasuggest na sa akin na palitan na yung cabin air filter. Ako lang yung nagde-decline kasi siguro mga $60, $70 din ang papalit, mga Dre, At kaya ko naman gawin yung mag-isa. Bumili lang ako, $30 lang yung cabin air filter. Kung ako na ang gagawa nun, naka-menos na ako, di ba? Sa ngayon, mga Dre, wala naman ako talagang masyadong balak gawin kundi magpahinga lang. Yun nga, palitan lang yung cabin air filter at saka balak ko ring manood ng pelikula siguro dito sa kwarto namin, kasi dito sa kwarto namin meron kaming projector. Yung TV naming luma ay ibinenta na namin kasi hindi na nagagamit. Actually, hindi namin binenta pala. Sorry. Hindi namin binenta, niregalo na lang namin nung Pasko, Binregalo namin tapos ay ito namang projector, yun ang ginagamit namin. Pina-project lang namin sa wall. Okay na yun, parang 'di ba, parang sine. So, yun ang aming ginagawa na lang at saka hindi naman namin madalas ginagamit yung projector tuwing manonood lang kami ng pelikula. So, yun, siguro manonood ako mamaya ng isang pelikula. Tapos, yun nga pala, mga Dre, meron tayong bagong dito. Drone, pakita ko na lang sa inyo. Unbox kaya natin, mas maganda pa. So, ito, mga Dre, yung bago kong drone. Bali, ito ay DJI niya. Pasensya na kayo, mga Dre, makalat pa dito sa bahay namin kasi kalilinis lang namin ng mga Christmas decorations. Ito kasing lamesa na to, nilalagyan namin to ng yung tawag doon ay Christmas Village, yung may trend dyan, tapos kung ano-ano. So, kalilinis lang namin, pati yung mga Christmas tree. Tapos, alam nyo na, naging busy kami this past few days. Kaya, ganon. So, ito yung unbox natin, mga Dre, DJI Neo 2. Yan. Bagong-bago, hindi ko pa yan nabubuksan, mga Dre. Tinanggal ko lang pala yung sticker dito. Pero hindi ko pa rin siya nabuksan talaga. Literal. Ayun, mga Dre. Sinet up ko lang yung camera dyan para mas makita nyo na mabuti. Ito yung DJI Neo 2. Katulad ng pinakita ko kanina. So, dati, mga Dre, meron akong Neo 1, yung unang-una naming Neo. Yung ginagamit ko dun sa mga, minsan nagbibideo-video lang ako ng aerial shot, ginawa namin dun, mga Dre. So, hindi ko naman na siya magagamit. Hindi ko naman din kailangan ng dalawang drone, So, binenta na lang namin yung isa, kasama na yung controller niya. Kasi ito, mga Dre, ay yung Fly More combo. So, ibig sabihin, may kasama na siyang remote control dito. At saka yung transceiver daw to So, yun. Nagtitingin-tingin ako ng mga dito ng mga vlog tungkol dito sa Neo 2. At sabi nila mas okay daw to kaysa dun sa unang version ng Neo. So, buksan na natin to, mga Dre, Tingnan natin kung ano yung laman. Ayan. Okay. So, pag binuksan natin to, mga Dre, so, ito yung makikita natin dyan. Ito yata yung ba yan? Again, pasensya na, mga Dre, medyo makalat pa yung lamesa namin. So, ito,
siguro nandito yung remote control at saka yung kung ano-ano pa, ano. So, ito yung pinaka mismong drone. Ay, okay siya mga dre, ano. Parang mas malaki siya ng konti doon sa, ano, doon sa Neo 1. Teka, buksan natin. Tanggalin natin tong pinaka, ano niya. Plastic. Ayan, mga dre. So, sabi nila, based dun sa mga napanood ko sa mga iba't ibang vlog, marami daw kayang gawin to kumpara dun sa Neo 1, ano? Meron siyang obstacle avoidance. Tapos, mas malayo daw yung range nito pag gumamit ka ng phone. Tapos, meron siya nitong, ano ba to? Screen. Yan, may LiDAR din dito. Tapos, mas mabigat siya kumpara doon sa doon sa unang Neo. So it means that mas may wind resistance to kumpara dun sa isang Neo, no? Kasi naalala ko nung minsan pinalipad ko yung Neo na yon, isang beses na sobrang hangin, akala ko mawawala eh. Kasi magaan siya. At syempre, meron din siya nitong transceiver. And based din dun sa mga napanood ko, pag wala daw ganito, hindi mo magagamit yung remote control. Meron din siyang LiDAR nga dito. At meron siyang camera dito for, ano yata ito? For obstacle avoidance. Tapos ito yung battery niya, which is iba doon sa unang Neo, no? So hindi mo magagamit to doon sa unang Neo. Ano daw to eh? Anong tawag doon? Ewan ko, basta. Battery, yun ang tawag dyan, mga dre, ano? Tapos, ito naman yung remote control siguro niya, ano? So buksan natin, mga dre. So, ito yung kanyang USB-C cable. Extra, ano siguro to? Yeah, extra propellers siya mga dre. So, meron tayong dalawang extra propellers. Yan. Tapos, ito nga yung remote control niya. Buksan natin. So, ang remote control niya, mga dre, ay, sorry. Hindi ko pa nga kasi nabubuksan to eh. Ayan. Yun. Yung remote control niya, mga dre, is RCN3. Ano, katulad din lang nung binili naming remote control doon sa Neo 1. So, yun. Eto. Nandito yung sticks niya, yung joystick. Tapos, yan. So, ilalagay mo lang dito yung telepono mo. And, i-connect mo siya dito sa phone. Ito yung connector. Kung USB-C yung gamit mo, ito yung USB-C. Ngayon, kung hindi, syempre, meron siyang isa pang connector dito para sa mga lumang model ng iPhone. Ayan. So, ito ay lightning cable, mga dre, ang dulo. Tapos, ito yung kakabit mo dito sa mismong remote. At syempre, may laman pa. Ito yung mga extra batteries, mga dre. So, meron siyang 3 battery. Kasama na yung nandun mismo sa drone. So, buksan nga natin to. So, ito mga dre. Ito yung extra batteries niya. So, meron tayong 2 batteries dito. Tapos, ito yung pangatlo na nandun nga sa mismong drone, ano? So, yun. Yun lang yung kasama niya, mga dre. Tingin ko sa package na to. At syempre, meron din yung mga, yan, mga sticker. At andito rin pala yung ano. Andito rin yung screw nung nakasama usually sa mga drone. Kasi ito yata yung ginagamit pagka papalitan mo yung propeller nung drone. Halimbawa, nasira siya o kung ano man. So, at least meron ka magagamit na tool para palitan yung propeller ng drone. So, yun nga mga dre, mabalik tayo dito sa mismong drone na to. So, mas mabigat daw to una. Actually, pakiramdam ko rin naman, mas mabigat to kumpara dun sa unang Neo. Tapos nga, yun nga yung mga bagong feature niya. At based dun sa mga napanood ko, mas marami siyang bentahe, advantages kaysa dun sa una. Like yun nga, yung mas may wind resistance unang-una, no? So dahil nga mga lightweight drones to, ay kinakailangan nakakayanin niya yung bigat ng hangin, no? Lakas ng hangin.
Pangalawa, mga dre, yun nga, mas dahil nga dito sa transceiver na to, mas malayo yata yung range nito. Parang based dun sa mga napanood ko, 10 kilometers daw ang kaya nito. Pero syempre, limited capacity dahil yung baterya nito hindi naman kaya yung ganung distance, ano. Sabi dun sa website ng DJI is kaya nito ang 19 minutes of flight time, pero syempre hindi naman yun ano, ideally yun pero tingin ko hindi 19 minutes ang kaya nito. Tapos mga dre, buksan natin tong camera niya. Ayan, ano. So, ang isa pang kaibahan nito mga dre, kumpara dun sa unang Neo, is itong camera mismo niya. So, ito is, ano siya, meron siyang dual gimbal system, ano. Yun nga bang tawag doon, dual gimbal. So, yung Neo kasi, ay ganito lang mga dre, ano. Itong camera, taas baba lang to, yan. Ito, taas baba, ganyan. Itong Neo 2, meron siyang sideways o sa gilid, ganyan. Bukod sa up and down tong camera. So, two-way gimbal. So, ang nakita ko kasi, nung dati, pag nagpapalipad ako nung Neo ko, pagka itinutok mo yung camera sa babang ganyan, nakatabingi yung kuha. Kasi, wala siya nitong sideways na gimbal na ganyan. Nakatungo lang siyang pag ganun, pababa. So, kita mo dun sa footage na tumatabingi yung shot. Ito, parang wala na, no? Naiwasan niya yung ganun. At sabi din nila, mas maganda daw ang kuha nito. Ano? Dahil ito yata is meron ng 60 frames in 4K. Yung Neo kasi ano lang hanggang 30 frames per second lang na 4K. Although pareho lang sila ng sensor size. Pero sabi nila dahil nga wala yung Neo kasi para lang mag-stabilize kinakrap ng ng Neo yung kuha. Eto, dahil walang crop, dahil nga meron siyang better stabilization, galing ko. Paano ko nalaman yung mga ganung bagay, ano? Sa pag-ano lang pala yun, Dre, mga panonood lang sa YouTube, ano? So, dahil nga mas maganda yung stabilization nito, hindi kinakrap ng Neo yung footage. So, mas maganda yung, yung quality ng video niya. Ayun. So, yun, nakuha ko yung gusto ko sabihin. Hirap sabihin mga Dre, masyadong technical. Di naman ako technical sa mga ganyang Tapos, ang isa pa palang kaibahan nito mga Dre, ayan, meron siyang dito, mga buttons. Ayan, dito, sa side. So, lalabas dito yung kung ano man yung command mo, yung mga quick shots, like follow, meron siyang master shot, meron siyang droney, meron siyang helix, o kung ano-ano pa. Dito lalabas yon. Sa Neo kasi wala siya nun eh. So, maririnig mo lang pag pinipindot mo yung options. Dito, makikita mo rin siya. Yung kung ano man yung pinili mo. Tapos may iba't ibang level. May flat, may high, may low, at kung ano-ano pang anik-anik mga Dre. So, yun. Pasensya na mga Dre kung hindi ako masyadong mahusay mag-review ng mga ganito. Kasi, ang alam ko lang, paliparin to eh. Hindi ako masyadong magaling sa mga ganyan-ganyang bagay. So, siguro sa mga susunod na araw, paliparin naman natin, testingin natin kung okay ba talaga siya. At kung gaano ka, basta paliparin natin, tingnan natin. Meron pa nga daw tong yung pag-gesture ka lang ng gaganyanin mo lang yung palad mo, ganyan-ganyan. Tapos susunod siya sa kung saan mo gustong ipwesto, no. Galing. Mas maganda 'yon kasi yung Neo walang ganun eh, yung unang Neo. So ito may ganun, para kang Jedi kumbaga. So yan lang naman ang maikli nating unboxing mga Dre. At tulad nga ng sabi ko, siguro next time ang gawin natin ay testing natin to, paliparin natin tong drone na to, tingnan natin kung mas maganda nga siya kumpara dun sa unang Neo. Yun nga mga Dre ang ating mini unboxing. Mini unboxing ng DJI Neo 2 at yun, wala naman ako masyadong masasabi dahil hindi ko pa naman napapalipad yung drone na yan, although based doon sa mga napapanood ko sa sa TV, sa YouTube, mas marami siyang advantages at mas marami siyang features na nagustuhan ng mga tao kumpara dun sa unang Neo, sabi nga nila pag pinagko-compare nila ito versus bibili sila ng yung bago din nila ngayon yung mini I think it's mini 5 Pro na DJI, ay mas pinipili ng mga tao ang Neo 2 kasi mas marami siyang kayang gawin kumpara dun sa isa. And syempre bukod doon is mas affordable tong
DJI Neo 2 dahil magkano lang to ano kumpara dun sa 5 Pro. Dahil kung hindi ako nagkakamali dito sa Canada, ang presyo ng Mini 5 Pro is around $1,400 ano. So, kayo na lang mag-convert kung gusto niyo malaman kung magkano yung sa pesos ano. Siguro magkalkal na rin tayo ng pwede nating ano, parang nagugutom ako mga dre. So, meron ayan. Yung naman ng fridge namin ay kung ano-anong hindi naman pwedeng kainin siguro. Eto, ano ba to? Alam ko galing pa to sa ano eh. Handa namin to nung Pasko. Mga dre. Tikoy. Ito yung tikoy ni Mrs. ano. Pasensya na, iba yung itsura ng tikoy ni Mrs. dahil ito ay tikoy ano to eh. Tikoy Santa Elena sa San Pablo. Taga dun si Mrs. Ito yung style nila ng paggawa ng tikoy. Iba. So, sobrang tigas mga dre. Siguro iinit natin. Sana okay pa siya, no? Kasi alam kong tikoy, inaamag yan eh. Ngayon, kung hindi naman to okay, meron din naman tayong tinapay dito. So, ito naman, maliliit na tinapay na may palamang tsokolate sa loob. Sarap din yan mga dre. No? Mura pa. Pero tingnan natin tong ano, tong tikoy. Eto na mga dre, napainit na natin yung tikoy ni Mrs. Ayan oh, lambot na. Kaninang tigas niya nung pinuputol ko siya oh. Ngayon, hindi pa naman na may amag. So, siguro masarap pa to. Sana lang ano. Kung hindi, itong tinapay na may tsokolate kakainin natin. Parang ang init. Okay pa mga dre. Ba? Sarap. Sarap pa. Kung ano pa to eh. Nung Pasko pa to mga dre. Pero okay pa. Oh, ayun. Ang kakababag. Nakakabahan sa inap. Tikman na rin natin ito mga dre. Para makita nyo ano ba itong tinapay na to. Kasi maliliit na ano eh. Yung hugis niya mga dre, para siyang ano ba tawag doon? Pandiregla sa atin. Pero ang palaman niya is chocolate. Yan. Parang lasang panis na. Okay pa to, laman tiyan din to mga dre. Kaya sana naman wala tayong makain. Gugutom ako eh, kasi inalmusal ko lang. Natid ko si Mrs. kanina sa trabaho. Tapos, almusal ko lang naman ay kape at saka yung isang tinapay na may palaman ano. Kakagutom din mga dre. O ito. Sarap. So sana magkape uli pero magkape na ako kanina eh. Baka naman nervyusin na tayo ng todo. Kami na lang hapon. Baka natin tong ano, tikoy. Siya nga pala mga dre, isa pa nga pala sa binabalak kong gawin. Nung isang araw ko pa itong balak gawin eh. Pero laging nalilimutan ko lagi ano. So
So, mapapansin nyo mga dre, meron kami mga gamit dito pang exercise. Hindi ko alam kung nakapakita ko na to lahat sa inyo dati. So, ito, maxi climber to. Yan. Ito naman, stepper to. Isa na to. Yan. Tapos ito, stationary bike. Tapos yun naman yung para sa abs. Ito to. Sandali mga dre. Ito. So, kung gumagamit lahat yan, minsan si Mrs. ginagamit niya pero nasasaktan yung tuhod niya eh. Lalo na dito sa maxi climber to. Itong stepper okay pa sa kanya to. Pero ito never niya to ginamit. At saka yung dalawa na yan. Ngayon mga dre, ito kasi luma na to. Tapos yung resistance niya dito hindi na ko makapit kasi napudpud na kagagamit ko ano. So ang bala ko sana is i-dispatch na yan. Kasi unang-una nakaka-occupy na ng sobrang space. Tapos hindi ko naman nagagamit talaga na dahil nga wala nang resistance kasi mga dre no. So para ka na lang nagbabay ka lang ng baliwala. Pag magbabay kang ganyan, pag pinihit mo to, ayun mga dre hindi na siya kumakapit. Wala luma na to siguro more than 4 years na tong stationary bike na to. So bala kong ibaba na to, dalhin doon sa may basurahan namin dito sa apartment. At ewan ko, baka may magkaka-interest pa. Kung wala, diretsong garbage na yan mga dre. No? So yan, siguro gawin na lang natin muna to ngayon. Unahin natin tong ilabas. Tapos samahan nyo ako kung paano ko to itatapon sa baba. At yan na mga dre, nailabas na natin yung bike dito sa tabi ng basurahan. So ito yung basurahan namin. Hindi ko na siya inakit dyan. Minsan kasi may mga kumukuha din naman na ibang tao. Baka may mag-interest pa, no? Okay pa naman to. Kaya lang, yun nga yung resistance niya. Wala na. So iwan na lang natin yan dyan at tingnan natin baka naman siguro bukas o kung kailan. Baka may kumuha pa, no? At magagamit pa naman nila to. Nasira na pala to. Bagay hindi na to gumagana. Nalaglag na mga dre. Anyways, yun. Sige, paalam na tayo sa stationary bike natin. Tagal-tagal din tayo pinagsilbihan yan. At yun mga dre, nailabas na natin yung ating stationary bike. Nakabalik na tayo dito sa unit namin dito sa apartment. At yun, siguro hanggang dito na lang muna yung video natin ulit, ano mga dre. So, tulad na sabi ko, binabala kong palitan yung cabin air filter ng sasakyan pero mamaya na lang siguro o bukas. Kasi hindi maganda pa na mga dre, lakas ng snow, ano? Kaya pagpapaliban ko na lang muna yun. Bukas na lang siguro. Ewan natin, di ko alam, depende sa weather, ano? Anyway, so tulad ng sinabi ko, hanggang dito na lang muna mga dre. At kita-kita na lang ulit tayo sa susunod kong video. Mag-ingat kayo palagi kung saan man kayo naroon at God bless sa inyong lahat mga dre.